Good evening, magandang gabi sa inyo lahat. And once again, welcome to our show, The Preparation! Magandang gabi, Sister Sai. Good evening, sir. Magandang gabi, Sister Ara. Good evening po, Sir And Roy. magandang gabi, Sister Rona. Good evening, sir. And of course, for tonight, hindi natin kasama yung isang co-host natin, si Brother Tony. Yun. Sapagkat ipag-pray natin, Yes, sir. masama ang kanyang pakiramdam. Yun. But I know that he is tuning in. Yes, sir. Kasama rin po yung ating pastor na sumusubaybay Yes sa po. atin. Amen. And he will be joining us later, Yan. virtually. Amen. Okay, so sa mga taga-subaybay natin, welcome and once again, welcome. Last week wala tayong palabas, but this week may palabas tayo. And I hope you will keep passing the link. Keep tuning in, keep passing the link, and I know you'll be blessed for tonight. Sister Sai? Yes, sir. At nagpapasalamat tayo. Siyempre, na-miss nila tayo last week, sir. Pero napakaganda ng ating event last week dahil yun ang 4th Baptist Youth Revival. At nagpapasalamat tayo. Tayo ay talagang na-equip sa mga nakasama namin. Ay sana po ay kasama din namin kayo ngayong gabi. At syempre, Sir Roy, Ma'am Rona and Ma'am Ara, gusto natin batiin yung ating mga early birds na talagang laging nanonood. Unahin ko na, Ma'am Ara, ha? Yes, Yung sir. mga ilan na nakita ma'am. ko na talagang nanonood. At syempre, nanonood na si Ma'am Genevieve Gaa. Hello, Ma'am Hello. Genevieve. Diyan sa Paniki Tarlac, good evening po. At syempre si Ma'am Tang Belmonte sa Caloocan. At si Ma'am Cecil Kaasi, good evening po. Sir Robert Rico, good evening, sir. At si Gutierrez Daniel, good evening po. At syempre si Ma'am Jem, yan, syempre ng Team Fearless, good evening, Ma'am Jem. At si Sir Janver Zapatose, good evening po. At syempre kasama na natin yung gwapo nyong leader sa Team Fearless. Si Sir Emil, ayan, nanonood na rin siya. At syempre yung lagi natin kasama, si Ma'am Noyce, ayan, from Paris. Good evening po, Ma'am Noyce, sa inyo. At syempre, yung ating kasama rin, yung kasama natin yung Ate Bubbles ko, si Ate Bubbles Carol Ann Servano. Good evening, Ate Bubbles. At ingat ka dyan. At syempre, yung iba ay babatiin din ng aking master dito, aking kaibigan si Ma'am Ara. Ayaw, maraming salamat po, Ma'am Cyril. At muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At nakikita ko ngayon, Ma'am, meron na tayong 49 Wow. viewers. Ayan, 49 viewers. Ayan. At syempre kasama sa 49 na yan ay sila Pastor Rick Belmonte at si Ma'am Tang Belmonte ng Caloocan. Brother Rick, good Magandang gabi evening. po. At syempre gusto ko ring batiin po yung sa area namin si Ma'am Joyce Alvarez, nanonood na po ngayong gabi. At syempre sa lahat ng area na ka-area ko sa Southeast Family, good evening and keep watching and tuning in po. At syempre i-share natin yung link, especially sa mga young people sa aming area. At ganoon din, Ma'am Sai, gusto ko lang din batiin yung mga nagagandahan nating live audience. Yes, Yo, of Kasama good evening sa mga natin- live audience natin. Kasama Yeah. natin si Thank Ma'am you for joining us. Ma'am Jennifer, si Ma'am Ma'am Marivic, Marivic, tsaka yun. si Ma'am Janice. Janice. Ayan, si Yan. Sister Generous, then birthday niya nung nakaraang araw. Uy, yes, good Kasama evening. ko sa Team Fearless. Magandang gabi, Sister Generous, and happy birthday po. Yes. At ganun din naman sa lahat ng wala pa ay itag na natin para mapanood na po nilang ating programa. At ganun din po, si Bang Nebriha. Good Yun. evening po, Bang Good evening Nebriha. po. Salamat po Good sa evening panonood po. po ngayong Ayan. gabi. At yun po sa mga leaders mula sa Team Purposeful, Team Fearless, Patient, and Team Steadfast. Yun. Ayan, mag-watch na po tayo para tayo po ay mabless sa programa natin ngayong gabi. At sabi ni Sir Tony, masarap palang manood. Uy, hi, Sir Tony. Ay, Pagaling salamin, ka. Sir. Ayan. At Oo. least, pakiramdam lang ang sumama, hindi Gali. ugali. Tama Yo. yan. At syempre, Ma'am Sai, gusto ko lang din batiin si Wawas Channel. Nanonood na Ay, ako. oo. Hello po. Good Yeah. evening. And of course, bago ako babati sa mga viewers natin, babatiin muna yung ating katabi dito, sir. Nag-birthday Uy. noong Tuesday. Ay, Happy birthday, Sister Sai. Oo nga, Happy thank you po. birthday, Ma'am Sai. Thank you, Sir Yan yung sa Roy. kalaman Ron. ng mga taga-subaybay Pabati natin na. ngayong gabi. Last Tuesday, Tuesday sir. was the birthday of Sister Sai. Yun, sir. Yun ay kanyang pang-birthday niya. Birthday, Yun. sir. Pang toot. Is just a number Age daw, is sir. just Yun. a number. At babatiin ko na po, of course, si Ma'am Tina Trinidad. Kasama natin sa live viewers, si Ma'am Flor Solomon, Yan, Ma'am si Ma'am Flor. Sandra, and yung ating mga Bible School students, lalo na yung Hello. 4th year of Oo. class Wow. makers. Oo, yan. Yung Special kanilang mention effort, yan. special mention ang mga estudyante natin sa PSS. Correct. And
marami tayong mga viewers ngayon at si Wawa nga. Hello Wawa, magandang gabi. At Ayan na, Mama, meron ha? akong nakita kanina, yung ano po ni Sir Roy. Yung kanyang secretary ba? Ayan, si sir? Madam Christy Deza. Sabi niya, na-miss niya nila yung ating programa. Uy. Hello po sa inyo. Hello. Madam Christy, good evening. Shout out Hello po sa inyo. Ayan. At sa Yes, Ma'am lahat Ron. ng viewers natin, lalo ng West Bank family at sa lahat ng corners natin, maayong gabi sa tanan. Okay, so alam nyo ngayong gabi ay magpapatuloy tayo sa ating discussion about communication. And the relationship of communication. Pagkasabi ko ng relationship, na yung mata ni Sai, parang na ano eh. Oo nga, sir. Eh. The relationship between communication and our attitude. Yun. Alam nyo sa mga taga-subaybay namin, kayo mga nasa sumusubaybay ngayong gabi, our attitude impacts our communication. Amen, amen. In like manner, our communication impacts into our attitude. May interplay yan. Sa makatuwid, napaka-importante na tama yung ating attitude para sa ating communication. In like manner, kailangan din maganda yung ating communication as our communication will also impact or influence our attitude. Ito ba ay may biblical basis? May biblical basis ito. Hindi lamang ito na gawa-gawa na outline na whatever. And there are 3 verses tonight na nais kong i-highlight. Babasahin muna ni Sister Sa yung unang verse at makita natin doon ang relationship between our attitude and the way we communicate. Sai? Yes, sir. Thank you po. Matthew chapter 12, verse 34. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Yun, sir. Out of the abundance of the heart, Yes, sir. the mouth speaketh. Kaya alam mo, totoo yan na ang tao makikita mo anong saloobin niya. Yes, sir. The way he communicates. Amen. Kahit sabihin niya na, hindi, okay lang sa akin yun. Yun, nakikita mo sa loob. The way he communicates. So it's very important na yung ating heart, yung ating puso, yung ating character, yung ating attitude ay aayusin natin. Sapagkat doon nagmumula, ika nga, yun ang basis and the way we communicate. So if you have a bitter heart, kung may bitterness po tayo sa puso natin, lalabas po yan Amen. sa bibig natin. The way we communicate, lalabas yan. It's very important. How do we change the heart? Many times pinag-usapan natin. It is true, character is being shaped by the Word of God. Amen. Kaya importante, alam nyo, yung sinasabi natin na ang taon to parang hirap kausapin, ang hirap niya ano. Yes, sir. A great factor of that is yung kanyang attitude. Kakulangan ng salita ng Diyos. Yes. Totoo yan. Bakit? The Word of God will shape, will temper our character. And pag naayos yung ating character, lalabas in the way we communicate na maganda yung ating asal. If not, mahahalata talaga. Hindi mo may tatago yan, Sister Rona. Yes, sir. Yes, sir. Yan ang pag-uugali. Pwede mo kang mag-pretend, pero lalabas din yung katotohanan. And babasahin ko din ang Proverbs chapter 18, verse 21. Ang sabi po sa Bible, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Death and life are in the power of the tongue. Ibig sabihin, hindi mo pa napatay ang tao physically, but pinatay mo na Pinatay dahil na. sa mga pananalita mo. Masakit. 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 Importante na tama talaga yung ating puso. If not, yung mga salita natin ay nakakapatay. Hindi naman siya physically, papatayin mo yung tao, but parang pinatay mo na rin ang pakiramdam niya, parang patay na rin siya. Mas Yung mga matindi, sir. Mas matindi pa sa kamatayan ang mga binanggit mo sa kanya. Pambihira, may bumagsak doon. Mas mapait pa kaysa pinakamapait. Yes, Mas sir. matindi pa kaysa kamatayan. Yung mga sinasabi mo sa kanya. Saan nang galing yon? Sa dila mo, sa bibig mo. Saan nang galing yon? Yung sinabi ni Sai kanina. Sa puso. Sa puso mo. So may connection yon. The way we communicate, yung tongue natin, yung heart natin, yung character natin. May isa pang verse, Sister Ara. Yes, sir. Pero totoo po yung sinasabi niyo, sir, death and life. Kasi yung action, sir, maaring madaling mawala yun yung pinapakita sa kanya. Pero yung sinabi,
parang ang tagal mawala sa isang tao. Wala na Ang kayong tagal- tao, malingaw ka pa sabihin. Oo, sir. Totoo yan, Yes, sir. sir. Totoo Patay na yun. yung tao, pero yung Oo, sinabi, di ba? sabi niya, ang itim-itim ko daw, di naman eh. Parang, di ba, sir? Ganun yun. Wala na siya, panay punta mo sa salamin, ano? Tinitignan mo tuloy, grabe na yung pagpapakuskus mo ng kung ano, para mo, di ba, Sir, sir? sir, naalala ko lang, Songbird, yung sinasabi nilang madaling maghilom yung sugat physically, pero matagal yung sa kalooban. Wow. Bago Yun, na. yun. Malalim, yes. May isa pa Okay. tayong verse, Sister Yes, Ara. Proverbs chapter 17, verse 27, He that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit. A man of understanding is of an excellent spirit. Yun. Saan nanggaling yung understanding? Anong sabi sa Proverbs? Get wisdom. Yes po. Get knowledge. Yun ang basis ng understanding natin. Pag may kaalaman ka Yeah. mula sa salita ng Diyos. Get wisdom, get knowledge, get understanding. At ano sabi mo kanina, Ara? Sa verse, sir, He that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit. Ibig sabihin, pag ikaw ay naintindihan mo lahat, Yun. you have an Yes. excellent spirit. Hindi ibig sabihin, ang naintindihan mo ay puro tama, puro maganda. Maaring nakita mo ay hindi maganda, hindi tama. But if you understand the situation, Yes, sir. hindi ka apektado. Yun. Ibig sabihin, you will not react to the outside stimulus or stimuli. Just because sinigawan ka ng isang tao, Yun. hindi ibig sabihin, sisigawan mo rin. Yes, Ay, sir. tako, sir. Napaka-relate ako. Relate dyan. na Nakaka-relate ka. Yes, sir. Kakatapos Very lang. today, very... Sinashare ko, sir, kanina, no, personal experience ko. Dahil sa, yan, may mga nakakasalumuha ako sa aking bagong trabaho na ganyan yung, wala man lang sasabihin sa'yo, sir, pero yung actuation mo, nakapaturo ako, minsan nakasimangot, sir, hindi, yung communication, bitin yung, ma'am, paano po ito? Yung ganito lang yan, yung, ando doon, sir, yung the way na magsalita, yung sabi mo nga, sir, is kakulangan sa salita ng Diyos. O, yan. Yun. Just because sinigawan ka, hindi ibig sabihin sisigawan mo rin. Yes, sir. Amen. Just because sira yung araw niya at pangit yung mga sinasabi niya sa'yo, doesn't mean papatulan mo ng kanong sagot. Tsaka kailangan Amen. mahawa ka na rin. Because a man of understanding is of an excellent spirit. Amen. Yes, sir. At meron kami, sir, sa klase namin, meron kaming tinatawag na art of silence. Kung wala kang magandang sasabihin, mabuti pang manahimik na lang. Yun. Tama yun. Tama yun. And it also shows that you understand the situation na kaya mong pigilan ang sarili mo. Kasi kaysa sumagot ka ng balagbag, ng pangit, manahimik ka na lang. Talagang nagre-exercise sa mga... Sabi nga niya, sir, habang, ay, naku. Yun. Yun. So having said that, that will set the tone for our discussions tonight. But bago ang lahat, nais natin munang batiin yung ating pastor who is joining us Yun. virtually na nasa Ramos evening Tarlac. po. Kuya sir, good evening. Sir, Good evening, Pastor. Yun, medyo mahina ang signal Oo, siguro. mamaya. Sa Ramos Tarlac, nandun yung ating pastor ngayon. Yes po. Umiikot siya sa ating mga mission churches. Kuya sir, good evening. Ayan. Yun. Sir, naka-mute kayo, sir. Kuya, magandang gabi, magandang gabi. Yun, yun. Good evening, sir. Magandang gabi dyan sa inyo lahat at salamat sa Panginoon. Sama-sama na naman tayo uli ngayong gabi at sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa inyo dyan, Cyril, Rona, Ara, and Brother Roy. Wala si Brother Tony kasi sabi niya may sakit daw siya eh. At medyo talagang panahon ngayon ang tagsakit eh. And sa ating interpreter, mayong gabi eh. At well, maganda to mga usapin natin at ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ngayong gabi. Meron tayong mga magandang pag-uusapan. Alright, and again, magandang gabi sa lahat, mga kapatid. Magandang gabi lahat. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon na nandiyan na ngayon. Hindi ko na monitor dito eh. Kung ilan ang ating mga dyan ngayon, tagapakinig natin. Pero iniwala ko na pagpapalain tayo ngayong gabi. Alright, back to you. Nasa Brother Roy. 80 na tayo, Pastor. 80 viewers na po.
Yes, sir. Oo, 80 na. 80 Marami-rami viewers, na. No? Marami-rami na. Alam mo, yung mga tatlong verse na binasa natin kanina, Yes, sir. may mga ilang statements akong babasahin dito na ugmang-ugma sa mga verses na yun. Unang-una, communication greatly influences others. Yung mga sinasabi natin, it could make or it could break another person's day. Yes. Pwede kang makasira ng araw, pwede kang makasira ng ugali, pwede kang makasira ng yung outlook ng isang tao for one day or many more days based on what you say. Or you could inspire him, you could push him up, you could build him up. Ang the worst doon, you could bring him down. Importante that the way we communicate must be able to inspire others. Yes, sir. If we want to be able to influence others for good, sa tama, sa totoo, sa mabuti, the way we communicate will say a lot. Importante yun. If not, ay yung mga simpleng ano nga lang sabi mo nga kanina, sabi ni Ara, ikaw kanina, nakasubok ka ng pati yung mukha ni Sai ngayon, talagang hindi siya makangiti. Ramdam na ramdam, sir. Just because somebody doesn't communicate properly to you, doesn't mean na ganun ka rin. Amen, Just sir. because ang tao galit sa'yo, doesn't mean patulang mo rin na magagalit ka rin sa kanya. Pag nagtaas ng boses, ay tataasan mo rin. Eh sabi nga, di ba? What will turn away, a soft answer, turn it away wrath. Ibig sabihin, ano man siya yun. Hindi ikaw yun. Amen. Thank you, sir. Huwag kang sumagot ayon Kailangan sa ko kanya. yan. Di ba? Kung balagbag siya sumagot, kung mabigat siya sumagot, kung pangit, mataas ang boses, siya yun. Huwag kang sumagot ayon sa kanya. Amen. In like manner, the way we communicate dapat maayos because it could build up others or it could bring down others. At sir, naalala ko dyan yung sabi ni Pastor last week na maganda na yung sasabihin ng kausap mo, gusto kitang palaging Yun. kausap. Ang bihira yes, sir. naman. Ano yan, Ma'am Rona? Parang Kita mo yung islap ng mata ni Ara eh. Oo, Talaga naman, talagang pambihira gagawa ng naman. paraan para matagal-tagal pa yung usapan ninyo. Usapan. Yun. Kasi masarap siyang kausap, sir. Yun yung mga tao of understanding. Because he has an excellent spirit. Amen. Yung iba naman, sa totoo lang, so baliktarin mo yan. Pag wala kang understanding, ang pangit ng spirit mo. Magmadali, sir. Na, sige, Mas papadali ka, ba't may mimilakad pa ako? Sir, Bahala ka muna dyan. Mag-good morning lang sa'yo. Anong good sa morning? Ayan, yan, sir. Parang gusto mo lang, ako sir, personal na experience, parang gusto ko lang ilipat yung table ko sa kabilang office. Pag gano'n ang kasama mo, sir, na good morning ka, hindi ka sasagutin, tapos yung keyboard, ibabaksak na ang aga-aga. Oh. Siya yun. Yes. Hindi ikaw yun. Amen, sir. Hindi ikaw yun. Oo. Huwag tayo magpa-apekto nun. Kasi sabi nga, Amen. what will give an excellent spirit? Understanding, which comes from wisdom, which comes from knowledge. Therefore, with all thy getting, sabi nga sa Proverbs, di ba? Get wisdom, get understanding. Amen. Huwag mong bitawan yan. Panghawakan mo yan. Because that will give you an excellent spirit. Sister Sai? Ara? Yes, sir. Naalala ko rin po yan. Alam ko yung naging topic rin natin, sir, itong communication. Kung hindi po ako nagkakamali, si Pastor Bernard, na the way ka magsalita sa tao or kailangan mo talagang ingatan yung the way ka magsalita sa tao dahil maaring yung words na sinasabi mo, yan pala ay kasagutan sa kung ano mang problema na meron siya. Maging siya pa yung solution, yan pa yung maging solution para mapaayos yung kanyang buhay. Kaya talaga dapat maingat tayo yung sinasabi natin, nagre-reflect po talaga yan or malaking influence po talaga sa iba yan. At sabi nga nila, parang first impression last. Kung pagkakakilala sa'yo ng isang tao, ito, pagka daw ay makipag-usap to, salita nga taklesa. Di ba, sir? May mga ganong. Kaya napakaganda, lalo na kung babae, sir. Di ba? Amen, Dapat naman tama. makita sa amin yung maayos yung makipag-usap, yung the way makipag-communicate sa isang tao, lalo na sa team preparation. Ang isa hindi ko makalimutan na sinasabi pa ni Dr. Jack Hiles na binigit ng ating pastor sa Luman Church pa tayo. Sabi ni Dr. Jack Hiles, be kind to everyone because everyone is having a hard time. Yes, Kung sir. nahihirapan ka, huwag kang magdabog. Bakit? Ikaw lang ba nahihirapan? O, di ba? Amen. Oo, di ba? Correct, sir. Ang isa pa sinasabi ni Pastor na naalala ko parati, just because pagod ka, just because puyat ka, just because may problema ka, wala ang karapatan magdabog. Tsaka sir, pag sa babae,
Kahit sa lalaki. Hindi porket may dalaw ka. Ganun. ganun Diba lagi yung sinasabi sa mga babae? Oo. Sa lahat ng aspeto. Sa lahat ng aspeto. Just because you are going through a tough time, hindi ibig sabihin may karapatan ka na magdabog. Alam mo sir, may naalala ko niyan. Last week lang pinag-usapan namin sa klase, nasabi ko sa kanila, yung kindness natin, wag nating tipirin. Libre yan. O wag maging kuripot. Kuripot na nga sa pagbibigay, pati pa sa kindness sa Ayun. libre. Oh, and pati na yung smile. Dahil ang smile, sir, is an international language. Or yung pag-smile mo, again, sinasabi kong, wag mo ding tipirin, libre yan. Yun. Kasi yung smile mo, pwede yung magpagaan ng, itulad ng sinabi mo, sir, may hard time yan. Oh, pero dahil sa smile mo, nagkaroon ng liwanag. Ang tawagan nila sa smile, alam niyo kung ano yan? Ano It's a window to the soul. Oh, di ba? Pag Oh, alam umiti niyo ka, na. nakikita ng mga tao na maganda ang kalooban mo. Yun, sir. Kaya ayaw niyang umiti kasi ayaw niya makita ang loob niya ay marumi Yun. at gusot Totoo at yan, hindi sir. maayos. Ayan. Sir, sa totoo lang hindi naman sa hindi na nga tayo gaano kagandahan. Or, di ba sir? Hindi naman na parang talagang sabi mo, wow, physically maganda ka. Tapos lagi pa tayong nakasimangot, nagdadabog, parang magtatanong ka lang sa kanya, hindi, parang, ay, ayoko magtanong dyan, lagi nakasimangot. Yung ganun, sir. Di ba parang mas maganda na kitaan tayo na, ay, alam mo, sa magtanong sa ganito kasi lagi siya, kahit hindi niya alam, sumasagot naman. Ibig sabihin yung approachable, mga ganun, sir, di ba? Yun ang maganda. Alam mo, ang isang part of communication is two-way street. Ikaw nagbibigay ng mensahe. But kailangan marunong ka rin makinig. Amen. Marunong ka makinig. Marami sa mga tao ngayon, ang galing mo magkwento. Pero mahina ka makinig. Kasi ang gusto mo, ikaw ang ikaw. parating pinapakinggan. Ikaw ang bida. Bakit? Ang communication mo, punong-puno ng I, me, my, Myself. mine. Uy, tama yun. Ako, akin, si ako. Yun. Ang hirap kausapin ang taong ganon. Amen. Napaka-egoistic, napaka-self-centered. Ang gusto niya, ang subject-verb agreement sa grammar ay patukol sa kanya. Yun. Yun. Walang taong tatagal sa ganon. And many times, ang taong may problema ay naghahanap lamang ng taong makinig sa kanya. Many times. Kuya, sir, may sabihin kayo, sir? Yeah. Maganda yan. Tuloy mo yan, brother, kasi maganda yan. Alam mo, talagang marami mga tao kasi na, sapagkat naiisip niya na yung tao ay parang mas mababa sa kanya, lalong-lalo na sa kalagayan, sabihin natin na kalagayan ng buhay mas mababa sa kanya, and maliban dyan sa pinag-aralan, mas mataas naman siya. So, parang walang karapatan at hindi niya binibigyan ng pagkakataon makapagsalita yung ibang tao at parang wala ka nang matututunan. Di ba? Wow. So kanina nag-quote ka nung sinabi ni Dr. Jack Hiles na narinig ko rin yan kay Dr. Lee Robertson. No, actually, bago ko narinig kay Jack Hiles yan, narinig ko kay Lee Robertson. But anyways, sabi rin, isa sa mga naririnig ko sa mga great men na ito ay yung everybody can be your teacher. Because you can learn to anyone, to anybody. Whether may pinag-aralan sila o wala, mayaman sila o mahirap, may matututunan ka pa rin sa kanila. Which is, yan lagi sa buhay ko, ay personally pinapractice ko yan. And minsan hindi natin nakikita, mga kapatid, yung bang pwede tayong matuto sa iba na kahit na mas mababa ang pinag-aralan nila at kahit na mababa ang kalagayan nila as far as yung social standing or status is concerned. Di ba? Kahit na sabihin mong may pera ka, mayaman ka, mahirap lang yun, marami kang matututunan talaga. Kaya sa pamagitan niyan, dapat natin tanggapin na lahat ay pwede nating maging teacher. Kaya mapapansin mo, when it comes to, ito ngayon, dito tayo sa team prep subject,
na ang ibig sabihin is we're preparing ourselves for the future. Ano yung inaasahan natin future ng mga nandito sa Team Prep? Of course, yung family, na magkakaroon tayo isang araw ng family. Pero kung dito pa lamang sa pagpili natin, magkakaproblema na tayo, sa pag-aasawa pa lamang, magkakaproblema na tayo, magkakaproblema tayong mabigat nito pagdating na sa pagpa-family. You see? Now, bakit? Eto ngayon, pinag-uusapan natin dito ang tungkol sa attitude. Yung attitude of superiority, laging gusto siya na lamang masusunod, siya lagi ang tama, at sino mang hindi sino mang mas mababa sa kanya, kahit na maganda yung sinasabi, ay hindi pa rin tama. You see? So, meron siyang attitude of superiority. Now, hindi niya binibigyan ng magandang pagkakataon yung iba na makapagsalita na maaaring maging blessing sa kanya. Minsan, alam naman natin na tama rin yung sinasabi ng iba at meron din magandang idea, but because of our status symbol na, ayaw na natin tanggapin yung magandang sinasabi ng iba. You see? So, ang proper sana dyan na dapat natin gagawin, the proper way is, okay, sa halip na sabihin mo, mali ka, o sa halip na sabihin mo, tumigil ka na dyan, o sa halip na sabihin mo, hindi maganda yung sinasabi mo. Bakit hindi na lamang natin sabihin, alam mo, maganda rin yung idea mo. Pero kasi ang isang tao kasi na talagang gusto niyang malagay siya sa top niya, wala siyang itatabing rason ng iba, kundi mag-iisip lagi siya ng mas maganda. Pwede mo naman sabihin na, alam mo, maganda yung idea mo. Pero ang ganito gawin natin, mag-isip pa tayo na mas maganda pa. Or matadagdagan, lalo na pag naitagdag mo tong ganito sa idea na ganyan na maganda mo, lalong gaganda. Di ba? So, that is actually exactly what we are doing in this program. Hindi natin sinasabing mali yung isa, hindi natin sinasabing poor yung isa, but lahat ng binibitawan natin dito ay magandang idea sa pagkakaroon ng magandang pamilya. Alright? So, it will help us or everyone, sa ating mga listeners, sa ating mga taga-subaybay, makakatulong lagi ito sa pag-build ng magandang attitude. At yung magandang attitude, napakaganda yun pagdating sa pag-aasawa. Kasi, ito yun mga kapatid, gaano ka man kamahal, sabihin natin, ito tatandaan nyo, sana, ilan na ba ang listeners natin yan? Ilan na nakikinig yan? Ilang gadgets na nandiyan? 101 po dito, Pastor. Okay, sana nakikinig ng mabuti yan. Okay? Ito sabihin ko sa inyo, lalong-lalo na sa mga babae. And sir, Yun, Gaano check. ka man kamahal ng lalaki, no? Tanda mo to. Gaano ka man kamahal at sinabihan ka ng I love you, lahat, halos, kahit na may pangako pa sa inyo ng mga bituin, ano pa man. Gaano ka man kamahal ng babae, ng lalaki, pero itong tatandaan mo, hindi niya mamahalin ang iyong buhay na walang disiplina at hindi, na nakikita niya sa pamagitan ng hindi magandang attitude. Alright? Now, eto yan listen, kanina pinag-uusapan lamang, naririnig ko yung mga tampo-tampo, yung mga gano'n-gano'n. Pero hindi lamang yun Ang pinakampangit na attitude, for example, yung wala tayong disiplina. Alright? In other words, you cannot even control yourself. If you are living an undisciplined life, ikaw ay namumuhay ng isang buhay na hindi mo mismo nakokontrol ang iyong sarili. For example, financially. Alright? Yun. Ikaw wala kang disiplina sa finances, problema malaki yan pagka nag-asawa ka na. Check. Yeah? So ang naiisip lamang natin ngayon, yung bad attitude, sabi nga ni Cyril kanina, ay pagka pumasok ka sa opisina mo, ang kasama mo ay hindi mo lang marunong umiti, kaya mo mapagpasensyaan pa hindi marunong umiti. Pero pag nakapag-asawa ka, ang asawa mo ay walang disiplina pagdating sa pera, tapos na. Alright? And then,
maliban pa dyan, yung makikita mo, tactless. You know? Yung bang wala siyang pakialam. Nakarinig na kayo ng mga babae at lalaki nagsasabi, basta ganyan ako. Wala kayong pakialam. Wala kayong magawa. Ganito ako. Amen. Ako to eh. Kasi, so tama naman yung sinasabi nila. Ganun nga siya. Wala nga siya disiplina. See? So ipinapakita niya isang buhay na hindi maayos. Ngayon ang tanong ko, sa ganyang klaseng buhay, kapaki-pakinabang kaya yan pagka ikaw ay nag-asawa na? Yun. Amen. So bakit ka magkikip ng isang buhay, ng isang attitude na hindi mo pakikinabangan sa halip makakasira pa ng iyong pamilya o ng iyong pag-aasawa o ng iyong relationship? Why keep that kind of attitude na alam mong hindi mo mapapakinabangan at hindi profitable, hindi makakatulong, no, sa inyong relationship? You see? So nakikita niyo yung mga point na yung mga kapatid. Gaano man sinabi sa iyo ng lalaki na mahal ka, pero walang lalaki na magmamahal, yan ang tatandaan nyo, ng isang undisciplined life. Amen. 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 Yan. See? So nakita niyo yun. Sir. Gaano man. Sabihin ba natin na talagang mahal na mahal ako ng lalaking ito. Kahit na wala kang disiplina, mamahalin ka. Now, sasabihin ba natin mga kapatid, kung mahal na mahal ka ng lalaki, tuturuan ka at didisiplinahin ka. Amen. Pero hindi ka pababayaan sa isang pamumuhay na undisciplined life. Undisciplined financially, undisciplined sa mga pagsasalita, undisciplined, you know, sa galaw mo, sa kilos mo, you know, hindi po pwedeng sasabihin mo, ako ito eh. Kasi ganito ako eh. Ako talaga ito. Ano yung palagi nating naririnig? Prangka, sir. Prangka ako eh. Yan, prangka ako eh. No, hindi ka prangka, garapal ka. Yan ang ibig sabihin yan. So, Tama, sir. kaya nga, kinakailangan na gamutin yan habang single ka pa. Mas madaling gamutin ang isa kaysa dalawa. Amen. Yun. Yeah? So, kaya dapat ngayon, bigyan na natin ng pansin yan. At saka ito pa, tama yung maganda yung sinabi kanina ni Cyril eh. Pangit ka na nga, pangit pa yung ugali mo. Ano pang makikita sa'yo? Double dead. Double dead. Double dead talaga yun eh. Kaya sinasabi ko mga kapatid, ang nagpapaganda talaga sa buhay ng tao ay yung kanyang karakter. You see, look at this, sino ang lalapit sa atin, maglalaki ito, magbabae, sino ang lalapit sa atin kung ang ating, kahit na sabihin mo maganda ka, kahit na meron kang isang look na talagang may itsura ka na talagang sabihin mong lahat napapalingon. Di ba? Mga stunning look ba? May mga tawag kayo, mga star, ang tawag nyo yan? Starstruck? Ano? Artistahin. Starstruck. Mas Yeah, nakaka-starstruck. starstruck. Yung mga ganun ba? Yun ang mga tawag nyo yan. Kahit nai-starstruck ka, pero kung ang buhay mo ay parang wala kang Diyos at hindi ka marunong, hindi pa pang welcome, yung itsura mo parang lagi nagtataboy. You know? Tama, sir. Unwelcome. You know, walang ganun. Merong itsura na parang lagi kang ini-invite eh. Di ba? Merong itsura ganun eh. Meron namang itsura na parang lagi nagtataboy. You know? Amen, sir. Now, sinasabi ko ito, mga bagay na ito mga kapatid, kasi lahat namang ito ay napapag-aralan at lahat ito napapractice. Kaya nga may programa tayong ganito para maging aware tayo tungkol sa bagay na ito. Di ba? Yun. Matutulungan natin. Para pag naging aware ka, alright, paano ba ang itsura ko magiging welcome na katulad sinasabi ni Pastor? You see? Well, ganun ba? So, parang tapos, unwelcome na yung itsura mo, ungodly pa yung ugali mo. So, saan tayo pupunta niyan? Tapos magtataka ka kung bakit walang nanliligaw. Ay! Ah. Ay! Ayun, team prep. Or marinig na. ba't hindi ka sinasagot, sir?
Ha? Or bakit di ka sinasagot? Yeah. So yun ang mga problema. At tandaan nyo, pagka ang lalaki talaga ay nagmahal, ay gusto niya talaga na magkaroon na yata ng talagang asawa. At bago pa man kayo bago pa man kayo magkasundo, bago pa man kayo magkakaroon ng relasyon, gusto niya talaga magkaroon ng asawa. You see? So, imagine niyo na yung inyo kayang ugali, pwede na kaya yung pang-asawa. Yeah? Kung ang lalaki lalapit sa iyo, yung ipapakita mo bang attitude ay pwede ng attitude ng isang pang-asawa. Man. Yeah. Now, alam natin ngayon, sa lahat na nakikinig, alam ninyo ang sinasabi ko. Kasi kahit may asawa ngayon, hindi pa siya nag-uugaling pang-asawa. Tama. Meron, sir. Tama. Ay hindi ba napakaganda na dalaga pa kayo o binata pa kayo, meron na nakikita sa inyo na ang ugali ng taong ito, maganda ito, pang-asawa. Di ba? Yun, Ma'am Bakit Sai. sinasabi, alam mo, yung mga kilos Check. mong yan, yung kilos mong yan, yung bihis mong yan, yung mga pananalita mong ganyan, alam mo ba na parang pampastor yan? Yeah, may mga ganyan tayo eh. Di ba napakaganda rin? Alam mo yung itsura mo, yung kilos mo, yung attitude mo, alam mo, mga pang-asawa na yan. Di ba? Yan magandang pangasawa. Di ba? Yan naman maririnig mo yan sa lalaki Amen, o maririnig mo yan sa babae. Magtataka ka ngayon, nagtatanong ka ngayon, kahit na kayo mga babae, minsan naririnig ko yan sa inyo. Bakit kaya hindi ka pa nag-aasawa? Alam mo yung ugali mo, yan, pang-asawa na yan eh. Okay, di ba? Yan. So, yan ang maganda. Kaysa naman sa isang araw, nandiyan gustong-gusto mo na, naghahanap ka na ng babae o naghahanap ka na ng lalaki, naghahanap ka ng mga pang-asawa mo, pero yung ugali mo, hindi pa pang-asawa. Yun. Pang-asar. Yung Yan. So, dapat makita natin yung mga bagay na ito, mga kapatid, na ang mga tao ay talagang ang mga lalaki, ang babae, naghahanap yan ng mapapangasawa. Naghahanap yan ng mga mapapangasawa. Kaya, alam ko naman yung babae at lalaki, bago kayo makapag-asawa at bago nyo sabihin na I do, bago man mangyari ang mga bagay na yan, alam mo na kung ano ang gusto mo sa mapapangasawa mo. May idea na tayo. Hindi mo tayo pwede magsabing, bakit mo minahal yan? Ayaw ko ba kung bakit ko minahal yan? Yan. Mahirap yan. So alam mo na kung bakit mo yan minahal. You see, yung mga bagay na yan, dapat natin yung tatandaan mga kapatid. Kasi importante yan bago dumating ang marriage life natin. Okay? So dapat makita natin ang mabuti yan. Dapat maunawaan natin. Attitude is very important. Sabi ko nga, gaano man kaganda, gaano man kaganda ng babae, gaano man sabihin sa iyo na mahal ka ng lalaki, pero tatandaan nyo, walang lalaki at walang babae na magmamahal ng isang undisciplined life. Amen, sir. Alright, Wow. back to you. Alam mo, Sai Ararona, na gusto ko sinabi ni Pastor na most of the time, by human nature, dahil sa estado natin sa buhay, akala natin, ang dapat natin makausap ay yung kalevelan natin. Amen, sir. Yeah, At yeah. pag yung estado niya, sir, ay mababa sa estado natin, wala siyang karapatan kausapin tayo. Mahirap yun, pangit yun, at mali yun. Ang magandang Yeah. attitude is, everybody could be my teacher. Amen. Yeah. Nabagay yan, sir, ni Dr. Jack Hiles, na sinabi niyo nga, sir. Sabi niya nga, ang taong itong may alam na hindi ko alam. Ibig sabihin, he could be my teacher sa alam niya. Ay matututo ako ang estudyante niya. Hindi Totoo naman naman ikaw yan. si Mr. Webster na alam mo na lahat. O si Mr. Google. Hindi ka naman all-knowing. Hindi ka ba all-knowing? So kahit sinong tao dyan, anumang estado niya sa buhay, ay pwede siyang may maituro sa'yo. And everybody must be humble enough na kahit ang kausap natin ay hindi natin ka-estado, ika nga sa buhay, ay pakinggan naman natin yon. Because he or she has something for us. Kuya, sir? Yeah. Tama. Maganda. Makikita natin na talagang sabi ko nga, may idea sila.
Pag nakasanayan natin, mga kapatid, na hindi tayo nag entertain ng idea ng iba, para tayo nagmamanipulate. So, manipulation ang tawag doon. So you can improve others' idea. For example, meron kang alam mo naman yung kausap mo ay talagang sabihin na natin na mas mataas ang pinag-aralan mo kaysa kanya. Mas eksperyensyado ka kaysa kanya. Pwede mo naman sabihin, alam mo, ano kaya kung idagdag mo tong ganito? Maganda yung idea mo, pero pag dinagdagan mo ng ganito, ano sa palagay mo? Sira? So, yung mga ganyan, sa halip na sasabihin mong mali, alam nyo, nakakaugalian kasi natin, nasabihin na lang natin, mali yan eh, hindi maganda yan eh. Pero, maganda yung idea niya, sabihin mo natin na maaaring mababa ang tingin. Nagkakamali tayo ng mga pagsasalita eh. Sasabihin lang natin, yung idea niya, tama naman, maganda naman, kaya lang may naiisip tayo mas mataas, sa halip na sabihin natin idagdag ito, sasabihin na lang natin, pangit yung Mali. idea mo. Yun. Hindi yung idea mo. Yeah. Which is very wrong. See? So, kaya nga, yung attitude natin, nare-reveal yung sarili natin kung sino tayo. You see? Ngayon, yan yung sinasabi ko kanina, na maaaring yung mga sinasabi natin na prangka ako, ganyan ako magsalita, medyo ganito lang talaga ako, biglain lang talaga ako, pero pag na-realize ko naman na mali ako, humihingi naman ako sorry. Alam mo na palang ganun ka, bakit hindi mo practicein Yun. Amen. Yun. Di ba? Ilang beses mo na sinasabing biglain ako, biglain. Hanggang kailan ka hindi mabibigla? Yun. Hanggang high blood. Kung kailan ka hindi mabibigla? Lagi ka nalang biglain eh. So ito ba, acceptable ba ito? Pag nag-asawa ka, at may pamilya ka na o may asawa ka na, acceptable ba ito sa asawa mo na pag nabigla ka, mumurahin mo siya? Pag nabigla ka, magsasalita ka ng hindi maganda? Makakapagbitaw ka ng mga nasasabi na words na hindi maganda na nanggaling sa ibang tao. You see? So, hindi maganda yon. Kaya ngayon, habang ikaw pa lamang, mahirap pag dalawa ka na eh. Kapag yung biglain mo, okay lang yun pag mag-isa ka. Pero pag may kasama ka na, yung biglain mo, delikado yun. Baka mabigla din yun. Tanong ko sa iyo, sa mga biglain, halimbawa mabigla din yung kasama mo. Yun. O anong kakalabasan ninyo? Bigla-bigla. Biglang hiwalay. Dalawa ng bigla eh. So, hindi maganda. Kaya ngayon pa lamang, habang single ka pa, tanggalin mo yon. Anong maganda? Listen, we have the Holy Spirit. You see? Now, if we will, ano sabi ni Paul, mga kapatid, kinakailangan mag-submit tayo, be ye filled with what? The Holy Spirit. Be controlled. Bakit? Pag kontrolado tayo ng Holy Espiritu, yung fruit ng Holy Spirit ang lalabas sa atin. Amen. Kasi kanina may binanggit kayo tungkol sa fruit ng bibig. Ang tao ay, ang sinumang tao ay kakain siya ng bunga ng kanyang bibig. Di ba? Sabi ni Solomon, aani siya. So ano man ang bibitawan mo, tanda natin, death and life are in the power Of the tongue. of the tongue. You see? So, yan ay kakainin mo yan. Ikaw ang mag-aani ng fruit ng iyong tongue. But, sa ibang anggulo, kung titignan mo yung kay Paul, na sinasabi ni Paul, if you will be filled by the Holy Spirit, if you will allow the Holy Spirit to control you, then the Holy Spirit will what? Magbibigay siya ng kanyang bunga. So, i-compare mo kung ang Holy Spirit ay magiging bunga, mag-manifest yung bunga sa buhay mo, ay napakaganda. Because the first fruit of the Holy Spirit is what? Love. Love. Okay? Now, so, kung death in life ay nasa kapangyarihan ng tongue, okay, anong gusto mong lumabas sa tongue mo? Fruit of the Spirit or fruit, works of the flesh? Yun. Diba? Amen.
So, it will cause your death. It will cause your, hindi maganda sa buhay mo. Kaya very practical ito, mga kapatid, yung pag-uusap na ganito. Very practical. Alin ang gusto mong palabasin? So, may attitude tayo na hindi naman natin dapat, na pwede naman nating i-deal. You know? Sabi ko nga ako binabantayan ko pag mainit ang ulo ko, alam, kung merong tatrabahuin ng chamber, iniisip ko na kagad yan. Kukontrolin ko na, mag-iingat na ako, grabe na. You know, talagang, para parehas sa tao, ang lamang ko lamang ay nauna ako at mas marami akong binabasang salita ng Diyos kaysa iba. You know? So, in other words, lahat tayo ay prone sa mga lahat ng ginagawa ng dyablo. Ang makikita lamang natin diyan is kung kanino tayo magsasubmit kahit galit na tayo. Amen. Ay, You very know, true, Pastor. kanino tayo magsasubmit. May pagkakataon, mga kapatid, na gusto nating, sige nga, ipakita ko rin sa kanya kung ano ako magalit. Oh, di ba? Parang ganyan. Parang nakikita ako nito lagi, mabait Lagi ako nakikita nito na chup and hugs Pero hindi pa ako nito nakikitang violence shall cover the mouth of the wicked. Di ba? Malapit So, na. ganun lagi. Kaya minsan natitempt tayo ng pagkita ng ganun. But kinakailangan pa rin nating piliin talaga yung makakabless sa iba at makakabless mismo sa atin. Kasi alam naman natin yan, mga kapatid, na pagka nagpahayag tayo ng galit din, bunga ng galit ng iba or pamumurupok ng iba, hindi tayo sanay doon, nagsisisi rin tayo ba ng huli? Amen. Di ba? Yes, sir. So, hindi katulad ng pagka yung masama, ginantihan mo ng mabuti, ay ang saya-saya mo. Natapos yung argumento, ang saya-saya mo. Di Yun. ba? Check. So, ang kagandahan nito, habang single pa kayo, habang wala pang asawa, ay sanayin na yung sarili tungkol sa bagay na yan. Yun. Because we're dealing with attitude ngayon Yun. Alright? So if you cannot deal that, ngayong single ka, problema mo yun pag double ka na. Yun. Grabe yan. I'm telling you, it's not a joke, mga kapatid. Hindi vacation yan. Hindi yan leisure. Kaya ngayon, mas magandang magtiis ngayon kasi ikaw pa lang. Yun. Amen. Mas mahirap yung may pinaglalaanan ka na ng buhay mo tapos saka magtitiis. Di ba? So ngayon, pipilitin mo sarili, hindi, sasanayin ko ng sarili ko sa magandang attitude ngayon. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung cultivation may elimination. Yeah, man. Alright? Pag nagko-cultivate ka ng maganda sa buhay mo, mag-i-eliminate ka naman ng hindi maganda sa buhay mo. Check. Alright? Check. So, pagka nasanay ka, na nagko-cultivate ka ng mabuti, hindi ka na masasanay na mag-keep ng hindi mabuti. Amen. Amen. Alright? Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, na sabi ng iba, ako talaga mainitin ang ulo ko Kailan ka pa nagkaganyan? Hindi ba pagka may lagnat ka, mainit ka, umiinom ka kaagad ng gamot? Yun. Bakit? Maintenance. Ang tagal mainitin ka ng ulo. Sabi nga kanina, narinig ko, di ba, lagi naman natin ang pag-usapan niya, pagka ang babae ay kabuanan. Ang ibig sabihin ba no, talo ng kabuanan ninyo, ang banal na espiritu? Tama. So, Amen. hindi dapat mangyari yon. So, ano man mga kapatid na makikita natin, na sasabihin nating pangit yung attitude natin, walang justification dyan. Hindi mo justify. Pagka nagpakita ka ng hindi magandang attitude, tandaan mo, yan ay flesh at hindi yan bunga ng banal na espiritu. Amen. Wow. Okay. Thank you, Pastor. Thank you. So, tandaan mo yan. So, you have to learn to eliminate at matuto ka na mag-cultivate ng maganda. Habang ganito ka pa lamang, habang bata pa, maraming mga ngayon mga teenagers ngayon, sa focus, maraming ganyan. Habang bata pa, tanggalin mo na yung pagsisimangot, sa halip pagsisimangot, aralin mo na lang ng umiti. Amen. Di ba? Medyo aralin mo na lang na magpatawa ka pag nagagalit ka, Ay, naku, sir. See, Malapit. para bang ano kaya kung pugutan ko ng ulo ito? Maganda, at least papatawa ka. So,
i-understand, I hope mga kapatid, nakikita natin dito sa mga programa natin katulad nito, na kung paano natin magagamot yung magiging matinding problema natin pagka tayo ay may asawa na. You see, alam ko ngayon may mga nakikinig na may asawa na naging problema nyo yan na mag-asawa. Yung ganyang klaseng kalagayan. See, nakakalungkot. Inuulit ko mga kapatid, gaano man sabihin sa inyo ng lalaki o ng babae na mahal kayo, pero walang sino man, magbabae, maglalaki, na magmamahal ng isang undisciplined life. Yun. Yan yan. That's the key sa lahat. Alright, back to you. Back to you, bro. Okay, alam mo, maganda yung sinabi ni Pastor na sa totoo lang, sa mga taga-subaybay, isulat nyo ito, tandaan nyo ito. Yung nasa mali ka, pangit yung ugali mo, and yet pinilit mo na gumawa ka ng tama, takpan mo ng tama yon. Ang bunga nun, napakagaan. Amen, sir. On the other hand, kung magpapatuloy ka sa init ng ulo mo, sa pangit ng ng kalagayan mo, and then you will keep communicating, ang bunga nun, pagsisihan mo yan, pag maayos ang pag-iisip mo. Tama. Tama. Kaysa doon mo ayusin sa bandang dulo at pinagsisihan mo, ngayon pa lang na ang kalaban mo ay ikaw pa lang. Sarili mo pa lang kalaban mo. Kalabanin mo na. I-correct mo na. Takpan mo na Yeah. yung maling ugali mo, yung maling attitude mo, ng sabi nga, fruits of the Spirit. Yung pag-ayos ng karakter natin ay mula sa katuruan ng Biblia. The fruit of the Spirit is yung pag-apply mo ng prinsipyo ng Biblia. Yun ang pantapal mo sa pangit mo ugali. If not, kung magpapatuloy ka dyan, yung bawat mong bigkasin, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Yeah. Ibig sabihin, kung mahal mo yan, ang sinasabi mo ay mali, aanihin mo yan. Lason, Diyan ka sir, ang lason kinakain. yan. Tama. And you will reap what you sow. Kung pangit ang binitawan mo, aanihin mo yon. Ngayon pa lang, na ang kalaban mo ay hindi pa yung kausap mo. Sarili mo pa lang. Ay kalabanin mo Yun. sarili mo. I-correct mo na ang Yun. ugali mo. Yun. Mas pag-aan kalabanin yung yung isa ka lang, yung sarili mo. You see, kasi, in other words, you're trying to discipline yourself. You see, you're trying to put something sa sarili mo na alam mo magiging fruitful yan at kapag profitable yan pagka kaya ang tawag dito is team prep eh. You're preparing yourself. Mas magandang ngayon pa lamang kalabanin mo na sapagkat ang kinakalaban mo ngayon at tinatalo mo ngayon at pinababagsak mo ngayon, yan ay mapapakinabangan mo pagdating sa future. Alright? Ito ang magandang sasabihin ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Okay? Ano nyo na? My story nyo na. My day, yan. Alright? Character looks good on you than cosmetics. Yun. Ayun. Mas gaganda ka, Rona, Sai, Ara at ako. Mas guwapo tayo sa karakter kaysa may Kaysa cosmetics. Character looks good on you than cosmetics. Yan. Kasi yung iba, gaano man papula-pulahin mo ang iyong cheeks. Gaano man papulahin mo ang iyong labi, gaano pa man kahabang idudugtong mo sa pilik mo, kung ang attitude ay hindi maganda, hindi talaga maganda ang tao. Yun. Amen, sir. Check. Check. Yeah. So, magtataka ka, bakit ang gaganda naman ng mga asawa nila, bakit nagkakahiwalay? Di ba? Alam na. Ang gaganda. Tatangos ng ilong, ang gaganda ng ang kikinis naman, ang gaganda ng buhok. Pero bakit hindi nagkakatagalan? Alright? Ano ang susi ng matagal na pagsasama? Magandang pag-uugali. Yun. Yun, matagal. You see, ang nagpapatagal ay hindi yung haba ng buhok. Ang nagpapahaba ng samahan ay hindi haba ng buhok. Ang nagpapahaba ng samahan ay yung magandang pag-uugali. Yun. Amen. Okay, See? sir. So, gaano man kaganda, gaano man talaga, nakita natin yung mabuti. Marami tayong ebidensya tungkol sa bagay na yan. Kaya nga, kinakailangan, bigyan natin yan ng pansin ngayong single pa lang.
Kaya sabi ko nga lagi na habang nag-iisa ka pa lang, sige na, awayin mo na yung hindi maganda dyan. Labanan mo na yung sarili mo. Okay? Labanan mo na. Ilagay mo na sa isang tabi. I-eliminate mo na habang nagkukultivate ka. Okay? Or else, kung hindi ka mag-i-eliminate habang nag-cultivate, sayang yung itinanim mo, balang araw, i-choke ka rin na masama mong pag-uugali. Nakuha niyo yun? Sir. Kasi Yes, sir. akala mo isang tao, ang ganda na. So nakita niyo ba na nung una, ang ganda na eh. Ang ganda na ng samahan ninyo eh. Ang ganda na. And then all of a sudden, makita mo, sinasabi nga natin madalas, ayun, lumabas yung totoo niya. Yun. Yun talaga yun. Bakit? Ayun na. Bakit nakalabas yun mga kapatid? Hindi yan in-eliminate ng maaga habang siya ay nagkukultivate. Check. Yeah. So, yan ang matindi ngayon. Yan ang mga magagandang usapin ngayon, no? At sa buhay may asawa, sa buhay na single, habang wala ka pang asawa, dapat i-apply na natin yung mga bagay na yan. Okay? Kasi papunta yan doon eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, bago dumating yung mga I do na yan, no? Tignan nyo muna talaga ano talaga ang gusto mo sa babae, ano talaga ang gusto mo sa lalaki. Okay? Bago ka dumating doon sa mga I do na yan. Kaysa naman sa isang araw, sasabihin mo, hindi ko malaman talaga kung bakit ko minahal ang babaeng ito o ang lalaking ito. Yun. No? Yun. Tapos, papanat na naman tayo doon sa mga kasabihan. Kasi nga, love is blind. No. No, Love is blind lovers daw po. is blind. Yun. Yan Yung yung mga lover ayaw ang magbago blind. na ugali, sir. Yung mga Yun. ayaw magbago na ugali, love is blind. Sir, maraming salamat, sir, sa mga binigit nyo for tonight. At maganda na ito'y eye-opener. Ito, nakikita natin, nasasala natin. Yung mga, kasi ang kagandahan na nakikinig ka sa programang ito, magiging aware ka. Kasi minsan, passive tayo kasi mas maraming naririnig tayo sa labas. Okay? Mas marami tayong narinig sa programa ng iba. At sa Facebook, nababasa natin yan. So wala na tayong time na makapakinig ng ganito. Ngayon, yung awareness natin, yun ang nawawala. Pero ngayong nakakapakinig tayo ng ganito, nagiging aware tayo. Sasabihin natin pala, tama pala. Oh. Yes, sir. Dapat Tama. pala, mabigyan ko ng pansin tong bagay na ito. Yes po. Thank you, sir. Yun. Yes, sir. Maraming salamat, sir. Thank you very much. Alright. Kasi Okay, alam mo, amen. pag maganda talaga pinag-usapan natin, ang bilis ng oras. Yes, Yes, sir. sir. Oo, bago na Kahit tayo hindi mag-shout nahabol, out. tumatakbo. Hindi hinahabol, tumatakbo. Oo nga, no? Bago tayo mag-shoutout, 9:29 may na mga pala. comment muna na babasahin si Ara. Oo. Sa mga Basahin ko lang po, taga-subaybay natin. Pastor, basahin ko lang po yung kay Ma'am Tina Trinidad. Sabi niya, Pastor, noong bagong kasal kami ni Brother Roy, dati pag meron ako, mainit ulo ko, pero walang lusot. Sinasabihan niya ako na ibig sabihin ba, monthly ka din ganyan, monthly din ganyan, mainit ang ulo mo. Kaya mapalad talaga ang mga young people today. Ayun po. Yes, Totoo. amen. Yun. Totoo yan. Okay. Shout out muna tayo sa mga sumubaybay ngayong gabi. Shout out to the following. Idadagdag ko lang, Sir. brother, bago kayo mag-shoutout. Yes, sir. Sino man na nakakakilala sa Diyos, ikaw ay Bible believer, believer of God ka, alright? Kung ikaw ay Bible believer at believer of God, walang sino man sa atin ang may karapatan na gumawa at magpakita ng hindi magandang pag-uugali. Kahit na Yes, sir. iniisip mo na yan ay justifiable. Walang justifiable sa masamang gawi. Amen. Yun. Sir, pakiulit, sir. Walang justifiable Yan, sa masamang gawi. sa masamang Gawain. gawi. Grabe Gawin. ang wakas. Yan. Yun. Okay, sir. Maraming salamat. Thank you very much, sir. Next week, sir. Amen. Meron pa tayo uli. Next week. Amen. Amen. Sige lang. At lagi na akong kasama sa programa ng Amen. Team Prep. At marami akong pinaplano ngayon na mga gagawin natin na programa ngayong taon na ito para sa Team Prep.
Amen. Amen, sir. Thank you, sir. Okay, shout out sa mga sumusunod. Gabriel Guden, Grace Gallego, Daniela Grace Francisco, Madam Christy Desa, shout out to you, Madam. Lana Sila, Ash Cabillas, Sander Madukayan, Red Butterfly, Red Fly, Lomas Amiliano, Belinda Escalante, Lenlen Regalado, Jonel Mendoza, at lahat ng kasama mo Len sa Philippine Fleet Female Elizabeth Barak. Shout out nyo lahat. Ascom Boys and Girls, and syempre, Sister Christy. Love you and shout out to the max. Yun, sir. At tayo rin po ay nagkaroon ng 129 viewers. Ayun, maraming salamat po sa mga nakasubaybay po sa atin. And syempre, sir, meron po ba tayo dyan? Ayan, meron kasi actual yung iba nanood yung mga kasamahan natin sa team preparation. Ayun, sir, 129 hanggang ngayon, sir, ay nakasubaybay pa rin sila sa atin. Thank you so much po. Wow. Sister Rona, shout out. Shout out, sir, kina Ma'am Ana Esplana, kasama natin, sir. At yung mga kapatiran natin nasa ibang bansa, si Pau na nasa Japan, Amen, si amen. Ma'am Flor, si Ma'am Lib, si Ma'am Marvin Fernandez, at sa lahat po ng viewers natin ngayon, maraming salamat. Sister Sai. Yes, gusto ko pong batiin lahat ng Team Patient. Good evening po sa inyo lahat. At sa mga Southeast family, good evening po sa mga fathers and mothers. And syempre, aking nanay nanonood, Mama Cecilia. Good evening. See you later, alligator. Yan. Yun. Okay, sa mga team prep natin, may ano na ba tayo dyan? Yung ating mga Wala pictures ngayon, ng mga sir. team prep Ayun. natin. Hindi Ayan na... daw, ayan dyan, andyan. Ayan, meron daw Merong nag-send. nag-send. Ayan, eto At na. Hindi lang, ayun. Ayun. Team Fearless, syempre. Ay, Fearless. grabe Ayan. talaga yung Team Fearless, no? Thank you po. Team Ayan. Fearless lang po ba, sir? Ayan. At Yun. Team Purposeful. Uy, Thank may you po. Team Patient din. Ayan, good evening po sa lahat ng team preparation para po sa ating tong programang ito. At syempre gusto namin batiin lahat na sa-celebrate ng kanilang birthday today. Si Nanay Lita Regaspi. Good Happy evening po. birthday Happy po. birthday, Nanay. Happy birthday, ma'am. Yeah. Happy po. Yes. Happy birthday, Esterlita. Ayun. At syempre si Ate Marlene Caba. Good evening Happy po. birthday, Happy Sister happy Marlene, happy birthday. Ayan. At Happy birthday, Marl. Happy birthday. yun. At advance happy birthday, Ma'am Tess de la Cruz. Ayun, Ayan, malapit na dami. yan. Happy birthday. This week na yan. Yun. By the way, si Marl pala nag-aalok sa akin ng kape yan eh. Sabi niya, kape tayo, pastor. Sabi Yun. niya. Sabi ko, kaiinom ko lang ng kape rito. Saka malayo, siguro, Gcash mo na lang, Marl, kung nakikinig ka, yung pangkape ko. Yun. Yun. Ate Mar, iatag kita, Ate Mar. Mahirap pala mag-aya ngayon, ano? Oo, Kasi kahit Gcash. malayo, May i-Gcash Gcash. tayo. Oo, ayan. At syempre, Sir Roy, Pastor, gusto ko lang din pong iyan itong opportunity to na magpasalamat sa Amen. 4th year students ng Class Peacemakers. Nung Tuesday po, maganda po yung aming fellowship. Syempre, kasama po yung ating pastor, syempre yung mga PS admin. Syempre, nauna na nung Monday, sila Sir Roy. Ayan, yung fellowship natin. Thank you sa PSS students, mga 4th year, Sir Gerard. Ayan, sa mga nag-prepare dun sa aking Happy birthday, ma'am. birthday nung Tuesday. Napakapalad ko na makasama kayo. Hindi nyo alam kung gaano nyo ako napasaya. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Pagpalaan kayo at sana makagraduate kayo. Ayan. Yun. Thank you po. Sir, may Yes. mga nag-birthday Yeah. din Alam sa... mo, Yes, Yes, go ahead, Pastor. Rona. Yung nag-birthday What? din, May sir, sinasabi si sila Rona. Ma'am Lucy and si Ma'am Jenny Rose. Jenny Rose Yun. kahapon. Happy Last birthday. Wednesday. Yeah. Wednesday. Alam mo, matitindi nga yung 4th year na yun eh. Nung nag-celebrate sila kay birthday ni Rona, nag-celebrate sila kay Rona. Birthday ni Sai, nag-celebrate sila kay Sai. Alam mo ba nung pag-alis pa natin, abay, paalis na ako, pauwi na kami eh. Abay, nakita ko may parating pang 2 basket, Jollibee. plastic bag ng Jollibee. Yes. Uy. No? And then, nung Miyerkules na naman, nag-celebrate na naman sila sa birthday ni Lucy. Yes, sir. No? Ay, matindi yun. Talaga namang, sabi ko, ang titindi nito, ang daming pera. Sir, Oo, tambak dami nilang po ang pera. Mayayaman Nawawala sa... na yata sila ng offering, napunta na lamang sa Ay, celebration. 4th year. Yun, 4th year. Sir, doon Well, sa... anyways, meron akong tapos na ba kayo? Yes, sir.
Meron akong huling sasabihin, mga kapatid, para malaman natin yung ano lang, may awareness lang tayo. Okay? Ang palatandaan, mga kapatid, na hindi maganda ang attitude natin, pagka lagi tayong naghahanap ng excuse sa masama nating o sa ating kaugalian. Amen. Pero, malalaman mo naman itong pagkakaiba. Ang isang merong magandang attitude, ang hinahanap lagi ay solution. Amen. Nakuha niyo yun? Yes, sir. Ang isang tao o Kristiyano na hindi maganda ang attitude, gina-justify niya yung kanyang hindi magandang attitude. Sir, excuse. Laging nag-i-excuse yan. Pero ang isang Kristiyano na may magandang attitude, ang hinahanap niya lagi, yung solusyon kung paano siya magiging mabuting asawa balang araw. Yo. Amen. Thank you, sir. Thank you, Pastor. sir. At the preparation, dapat maposes yang pag-uugali na yan. Okay, maraming salamat sa mga sumubaybay ngayong gabi. Dagdag shoutout, pahabol sa mga kasama ko sa office. Bang Nebrea, Carlo Abeto. Nakikinig daw sir, si Bang sa'yo sir, si Bang Nebrea, Carlo Abeto, and John Bustillo, Francis Santa Barbara. Francis, shout out to all of you. Good evening po. Okay. So, wala na? Muli sa mga sumubaybay ngayong gabi, ating pastor, sir, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Pastor. Thank you so much. Amen. Sa mga taga-subaybay, next week, kasama ulit natin yung ating pastor. He will be joining us on a regular basis, either live or virtually, kung siya ay nasa Tarlac. But we will catch all of you once again next week in our show, The Preparation! Thank you po. And bye. Thank you, Pastor Hee. Thank you, Bye, Pastor Hee. Thank you po. Fellowshipping with one another as we're walking in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. Fellowshipping with the Father. Fellowshipping with the Lord. Fellowshipping in the Spirit. Fellowshipping with the family. Fellowshipping with one another as we're walking in the light. Fellowshipping with one another as we're walking in the light. For there's nothing as sweet as fellowship
as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship, as we share each other's lives. We're talking about sweet fellowship, sweet fellowship, sweet fellowship.